Abisala! Abisala! Hi guys! I'm with Sanya Lopez, aka Danaya. Abisala sa inyong lahat. Ayan. So, ano yung pinaka nagustuhan mong katangian ni Harry Danaya? Ako pinaka nagustuhan ko sa kanyang character is yung pagiging matapang niya, may paninindigan, at yung pag may sinabi siya, pag batas, talagang batas sa kanya, yun lang ang susundin niya. Ano yung pinaka unforgettable scene mo? Ako pinaka unforgettable scene ko with doon sa character ko is una yung inakusahan ako na ako yung may kasalanan kung bakit namatay yung mga ang tawag dito, parang namatay yun sa magsasaka, yung mga tanim nila. Tanim talaga nila, di ba? Nakalimutan ko tawag nila doon eh. Tapos yung mga kung bakit nawawala si Alena, parang isa rin ako sa inaakusahan doon. At yun yung isa sa mga pinaka-best ko. At isa pa, yung nakaharap ko si Miss Diana Zubiri. Yung first time namin magkaharap-harap, tapos sinabi ko sa kanya na ano nga yun, mas nauna ka nga, diba? Pero ako ang bago. So, ang grabe habang sinasabi ko yun, nanginginig ako. Kinakabahan ka nun, no? Talaga ako magsasabi sa kanya nun. Grabe. Ano naman yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo from your character? Pinaka-importanting lesson na natutunan ko sa character ko is yung, siguro pagdating dito sa trabaho, yung pagiging disiplinado. Like, kung ano yung mga bawal talaga. Tapos, kasi si Danaya, once sa batas yan, batas talaga. So, yung pagiging disiplinado niya, pagdating sa work, yung time, kung dapat nandito ka na on time sa trabaho, nagagamit ko yun. And siguro pagiging independent na rin. Yun, natutunan ko sa character ni Danaya. Ano naman yung pinaka nakakakilig yung moment ni Akil? Pinaka nakakakilig kong moment with Akil, unang-una, yung nalaman ko yung I love you. Tapos akala ko I hate you siya. And then nung sinabi ko sa kanya ng I love you. Tapos alam niya pala yung ibig sabihin ng I love you. Yun yung ganon. Oo. Parang yun yung moment na parang oops, kinilig yung mga tao. And then yung pangalawa, yung syempre dumating yung time na parang yun nga, yung kinis ko na si Akil kasi alam mo yun, wow! Dumating tuloy si Akil. Height ako. Yung parang dumating na nag-kiss na kami ni Akil kasi nga hindi na namin mapigilan yung mga nararamdaman namin. yun. Sige, since patapos na ang Enka, ano naman yung pinaka-mamimiss mo? Pinaka-mamimiss ko of course, yung banding natin kasi we're like family na, diba? And yung closeness natin, iba na, kumbaga, lahat na, nagsasabihan na kami ng sekreto, yes. Ayan. Tapos pagdating sa food din, siguro na mamimiss ko yung banding namin sa food. And of course, si Tita Cheska, wala si Tita Cheska, siya yung nag-sponsor sa amin ng food. So, yun, isa pa sa mga siguro sa lahat ng problema, yun nga, nagtutulungan kami. Kahit sa pag-acting, nandyan kami para mag-supportahan sa isa't isa. So, yun lang. Saka sa fight scene, di ba? Sa fight scene, of course. Guys, di ba sobrang galing na ni Danaya? Alam ko you agree with me, nakakatuwa. Hindi, saka nakaka-miss yung magtamaan kami ng totoo, yung talagang bugbugan talaga kami. Remember mo, we have first fight scene natin. Oo. Sa stick. O siya yung unang-una ko na-hit. Oh like, my God! Sa hand, ako talaga. Nung parang umpisa yung nakaakyat ako doon sa ano yan, di ba? Yes. Sa kahoy. Parang unang pagsubok ng mga sangre, di ba? Yun yung unang pagsubok kung sino magiging reyna. So, kung napapanood nyo po, habang ginagawa ko yung pagganyan, pag tama ko ng gano'n sa kanya, na-hit ko agad yung ganito sa kamay niya. So, naging totoo yun. Pero sabi, nung nag-react siya, of course, hindi ko na in-stop kasi uulitin na naman namin. Paano kung matamaan ko ulit siya, di ba? Pero sorry doon ulit. Super sorry ako I after. understand, syempre, accidents happen. Oo. Tapos, nangyari din sa akin yun, yung natatamaan din ako. Kapag tinatanong ako, o kumusta kapag natatamaan ka? Well, it happens naman talaga na parang kailangan mo lang makasanayan kasi dito sa ano na to, imposibleng hindi kayo magkakatamaan talaga. So, mahirap na hindi kayo magkatamaan. Ibig sabihin lang talaga na we're doing our best para mapaganda pa yung fight scene. Yes, diba? oo.
And lastly, simple message sa Encantadix at sa lahat na nagmamahal ng Encantadia. Yes, to all Encantadix at lahat po na nagmamahal sa Encantadia, maraming salamat po sa mga, sa umpisa pa lang ng Encantadia na ang init-init ng pagtanggap niyo sa amin. Maraming salamat. At hanggang huli na ito, nandyan pa rin kayo para suportahan kami. Maraming salamat po. Sana po ay hindi kayo magsawa sa amin at patuloy pa rin po kaming magpapalabas ng magagandang teleserye para sa inyo. Maraming salamat po. At syempre sa mga sumusuporta kay Danaya, maraming salamat sa mga sinasabi nila na nai-inspire sila kay Danaya. How do you feel about that? Na marami kang na-influence and na-inspire? I'm very happy and parang I feel grateful na lahat sila na-inspired sa character ni Danaya na parang like for example, nag-exam lang na sabi, ang hirap naman ng exam namin, tapos yung thesis namin ang hirap-hirap, ganyan, so may mga ganun silang tweet. Pero dahil ako si Danaya, kaya ko to. Walang hindi urungan. Oo, walang hindi urungan. So ganun si Danaya. Kasi meron pang isa na parang may sakit siya. Like, sana mapagaling ako ni Danaya, may ganon. Or sometimes, kaya ko to, ako si Danaya eh. So, mismo sila, ina-apply nila yung character ni Danaya sa sarili nila para mas mapagaling yung, kumbaga parang mind over matter yung ginagawa nila. Which is, ang galing na naitulong ni Danaya. At maraming salamat sa mga sumuporta at ang mahalin kay Danaya. At ako, sa pagtanggap niyo po sa akin bilang Danaya, maraming salamat po. At minahal ko na yung character ni Danaya. At sana sa mga sumusuporta at sa mga nagmamahal, huwag kayong malungkot dahil patuloy na nandito kami para sa inyo. Hindi kami mawawala. Thank you so much. I love you, Echo. Thank you.